Ah, si Paano Chel po siya kasi? okay. Si Chelsea ay nakilala namin kasi, pinakilala siya ni Benz, yung second mother niya. Um, Parang nung time na yon naghahanap sila ng puwedeng mag-BS kay Chelsea. And then nung pinakilala siya sa'kin, nagustuhan ko si Chelsea so, nag-start kami na bihisan siya. Parang 2016, 2017, mga gano'n. 2017 pa, hindi yung sa Mm. Miss Universe. Hindi, hindi, Okay. hindi sa MUPH. So, matagal na rin po talaga. Mm, matagal na rin. So, ano pong meron kay Miss Josie? Kasi parang dami-daming candidates po Mm. pwede. Bakit sila? Kasi po. Kapag na-meet mo kasi siya in person, mabait siya. Mabait siya, very genuine yung mararamdaman mo sa kanya. Magaan, magaan sa loob. May connection kagad pag nakita mo siya sa personal. So, magugustuhan mo siya. Okay po. So, paano naman po yung, parang meron po ba kayong parang mga struggles when it comes sa dressing, si Miss Chelsea? Kasi di ba parang may mga parang styles or colors na, syempre, specific po yung sa skin tone po niya. Meron po ba Mm. mga um, challenges or mga hindrance po na na-encounter Um, kayo? Challenges wala naman kasi alam naman natin na model si Chelsea and yung skin niya kasi ang ganda eh, ang ganda ng skin. Ang sarap mag-experiment ng colors sa kanya. So, definitely most of the colors pwede mong magamit sa kanya. Except sa cut lang, of course. Kasi yung yung katawan ni Chelsea is hindi naman siya ganun katol eh. Hindi siya yung katulad na iba na sobrang tangkad. So medyo maingat lang tayo when it comes to cut ng damit. Okay po. Yung ano, discuss lang po natin sa ano, no? Yung parang paano po yung vision na every time na nade-design kayo ng damit for her, ano po yung mga kailangan nyo i-consider? Okay. First, ang kino-consider ko is yung comfort. Dapat komportable si Chelsea every time susuotin yung damit. So, tinatanong ko lagi siya kung meron siyang request or kung meron ako nagawang design na sa fitting, tinatanong ko siya kung komportable ba siya. Kasi importante yun eh. Importante sa tao magsusuot ng design mo kung komportable siya. Yun. Yun. Yung sa ano pa, yung sa design naman, I mean, yung parang hulma or yung sa design po, style. Sa design, in fairness kay Chelsea, since model nga siya, ang sarap niyang paglaruan. Bukod sa color, yung mga designs, ang daming pwedeng gawin sa kanya. Depende sa kung anong hinihingi, um, kung anong kailangan namin design or peg. And then, of course, i-fit na lang natin sa personality ni Chelsea yun. So, hindi siya mahirap bihisan kasi kahit ano, bagay rin naman sa kanya. Okay po. So, paano po kayo nag-prepare for this coming pageant po, Sir Manny? Like, syempre, ang daming ganap niyan eh. So, Mm-mm. paano po yung preparation niya? Ang dami niyang gown. Mm-mm. Kailan po kayo nag-start na simulan yung, I mean, yung paggawa po ng mga ito? Nung nanalo siya ng MUPH, dun pa lang, nag-iisip na ako ng first, anong national costume niya, anong long gown ng bagay sa kanya. So, nagpa-plan na kami kagad. Simula ng pagkapanalo niya. And then, di ba ang dami nilang activities? Si MUPH and si Chelsea, sinabi niya, mag-focus ka na lang sa ano yung kailangan natin, which is the long gown and national costume. Marami naman tumulong sa aming ibang designer. So, yung daily outfits niya or yung daily na wardrobe niya, iba-ibang designer yung nagpadala ng damit. Pero kami, finocus namin is yung national costume, preliminary, tsaka yung for the coronation. And bukod doon sa mga damit na yon, nag-ready pa kami ng mga backup gowns para sa kanya, just in case may mangyari o kaya um, hindi pasok dun sa, dun sa coronation mismo or dun sa preliminary. Meron kaming backup gown na pwedeng gamitin para sa kanya. Ilan po yung backup gown na meron? Yung total na ginawa ko sa kanya is 8 kasama yung national costume. Ang dami. So, gano'n yung I mean, tagal nyo ginawa yun kasi Oo, syempre, matagal. every gown is detailed eh. Mm-mm. So months, ilang months din yung preparation namin. Doing the pagsasource ng fabric, pag-research about the national costume. Um, Yun, matagal siya. Buwan. Buwan namin bago natapos lahat.
Actually, oo nga eh. Sinigurado ko kasi na alam mo yon, sinigurado ko kasi kay Chelsea na pagdating niya doon, hindi siya problema. Kung hindi niya gusto or feel yung isang damit or hindi bagay doon sa, doon sa, ano to? Doon sa pageant yung damit, meron pa siyang backup gown. Ayoko kasi mag-worry si Chelsea pagdating doon na parang, kulang ko ng damit, kailangan ko ng ganito pero wala akong damit. Gusto ko sigurado na meron siyang mahuhugot na damit, meron siyang magagamit na damit pag nandun na siya, pag nandito na siya. Okay po. Sige po, discuss na po natin ang ating national costume na pagkaganda-ganda. Mm-mm. Kailan niyo po ito sinimulan? At saka pwede po natin i-discuss na paano tayo nag-come up sa ganong concept. Paano po yung naging proseso natin? Okay, about the national costume, maganda yung story niyan. Yung title niya, actually nagawa ko na lang yung title niya pagkatapos ng national costume kasi I was thinking, ano ba magandang title? And ang nag-pop up sa utak ko is Hiraya. Yung Hiraya na word. Pero, kung paano siya nagsimula is nung nanalo siya, ang unang pumasok sa utak ko is yung national costume kasi excited ako dyan eh. Kung tatanungin niyo ako kung ano yung pinaka-paborito ko sa lahat, kung long gown ba or the national costume yung pinaka-gusto ko. Kasi, for me as a designer, nagagamit ko yung platform ko para ipakita sa maraming tao ano bang meron tayo, ano bang history ang meron tayo, gaano ba ka-artistic ang mga Filipino. Kasi ang lawak ng Pilipinas, marami tayong kultura, iba-ibang paniniwala natin. And ang sarap niyang ipakita sa buong mundo. Also, sabi ko nga, gusto ko pag nakita yung national costume, gusto ko mapapagoogle yung tao. Tapos, pag napagoogle sila, tapos malalaman nila, yun pala yun. Okay, eto pala yun. So, nagkakaroon sila ng interest sa history. Nagkakaroon sila ng interest sa history, sa culture, na mayaman pala tayo. Mayaman pala tayo sa history, sa kultura. And also, yung religion. Importante sa akin yung religion. Kasi, ang magandang storya dito, kasi, um, December, December 13 is birthday ko. And then, nagpunta ako ng Antipolo Church para magpa-bless ng Antipolo image ko. And then, ang sabi ko, of course, mag-thank you sa lahat ng blessing na na-receive ko. Sabi ko, gusto ko mag-donate ng crown. Gusto ko mag-donate yung family namin ng crown. Kasi yung lola ko, naggawa sila ng crown doon sa Antipolo. So, if pupunta kayo ng museum ng Antipolo, makikita nyo yung ibang gawa ng lola ko, ng lola at lolo ko. So, nung na-meet ko si Father Nante, sabi niya, feeling ko pinapanda ka ng mahal na berhen dito. So, December yon, January, meron pala silang, itatanghal pala ang Antipolo Church as international shrine. International shrine. So, sa buong Asia, yung Antipolo Church yung international shrine. So, sabi ko, sobrang gift yon, sobrang magandang regalo yun. Kasi ang aim ko lang naman, ang gusto ko lang naman is, ang wish ko lang naman is, makapag-donate ng crown. Kahit sa replica. Pero ang binigay sa akin is, crown para sa original. That is January. Okay? So, sobrang happy ko nun. Wala pang Miss Universe nun. And then, February, naka-receive ako ng message from Benz and kay Chelsea na finally lalaban na sila ng Miss Universe. So, lumaban na si Miss Universe. Nag-compete na kami sa Miss Universe. Na-busy na kami. Nanalo si Chelsea. And then, Father Nante, tumawag sa akin. Sabi niya, congratulations, Manny. Nanalo tayo, nanalo tayo. At sinabi niya, alam mo ba na ang Lady of Antipolo is galing sa Acapulco, Mexico. So, nung narinig ko yun, tumayo yung balihibo ko kasi si Chelsea nanalo, sa Mexico gagawin, and yung berhen galing ng Mexico. So 'di ba, parang na, nakakatuwa. Parang ang daming regalo, ang daming regalo. So, nagdadasal ako about national costume. And then every day,
nagkakaroon ako ng image, nai-imagine ko yung image, unti-unti, para siyang Lego, nabubuo. Kasi usually, pag nag-iisip ako ng design, nabubura siya eh. Pag natulog ako, parang iba na naman kinabukasan. Or after ilang araw, iba na naman, ganyan. Pero dito, parang unti-unti nabubuo siya, nagiging malinaw siya. Tapos nagdadasal ako lagi na parang ano bang gusto nyong gawin ko, ano bang gusto nyong iparating ko, or gawin niyo akong instrument kung anong gusto niyo ano bang national cause ang kailangan kong gawin. Tapos hanggang sa nabuo ko na nga yung national costume, sabi ko, I want something different. Alam naman natin na marami tayong kapatid na Muslim, 'di ba? At alam din naman natin na ang Christianity dito sa Pilipinas ay iba ang devotion natin. So, bakit hindi natin pagsamahin yung dalawa? 'Di ba? And wala pa naman nakakagawa nun. And ako sobrang mahal na mahal ko ang fan ako ng Muslim princess eh. Fan ako ng Filipiniana. Tapos sabi ko, of course, ito na yung platform ko to promote yung kung anong meron tayo. Like the local fabric, the Inool, the Tongkaling Bells, the Puni art from Bulacan. Madami. Marami tayong pwedeng ipakita. So, pinagsama-sama ko siya. And then, pinarasan ko siya kala Mama J. Nagustuhan nila. As in, nagustuhan nila. Ang worry lang nila, baka daw mabash because, of course, merong image ni Mama Mary. But before ako nag-consult kila Mama J, nag-consult na ako sa pare, sa pare, sa Antipolo. So sabi niya, wala namang masama, matutulungan mo pa nga yung Antipolo Church to promote yung simbahan. So, in fairness naman, na-happy ako nung papalapit yung national costume, since pinupost ko ni Antipolo, lumalabas yung history about Antipolo. So, nagkakaroon ng interest yung mga tao. And yung mga devotee ng mga taga-Antipolo, yung mga Marian devotee, sobrang happy sila. So, natuwa ako kasi, ang catch doon, may Muslim nga. So, wala pa nakakaisip. 'Di ba? Lumalabas yung Antipolo, pero yung Muslim, wala pa. So, no, finally, lumabas yung national costume. Ayun. Natupad yung gusto ko na nangyari. Yung, kung ano yung um, ini-envision ko na design, kung ano yung nasa utak ko, lumabas siya. Ay, meron pala akong meron pala akong sabihin. Before ko matapos yung damit, meron kasing part na kulang doon, yung cape. So, nagdadasal ako kung ano pa ba yung kulang. Tapos sabi ko, kayo na po bahala. Gawin niyo po kung instrument ko, anong gusto niyo sabihin, or anong niyo parating sa international stage. So, nagpaint ako dun sa likod. So, if makikita niyo yung likod, so may Mama Mary sa likod siya, Our Lady of Antipolo. Tapos, para siyang nag-burst dun sa likod. Ang anong meaning nun, parang Holy Spirit. Parang guidance sa taas. Yun. So, parang may mga stars and yun. Yun na. Grabe, no? Ang sobrang detail niya po, no, sir. Parang gano'ng katagal? Like, meron po ba tayong specific timeline kung gano'n natin siya katagal ginawa? And ilang tao po ba yung nagtulong-tulong para mabuo yung mga talagang detail ng gown or national costume? Yung tao, mga 12 kami na gumawa ng damit. And kung gaano katagal, inabot siya ng almost 3 months. 3 months para matapos yung damit. Kasi if nakita nyo yung headpiece niya, it's made of metal. Tapos, in-encrust namin ng freshwater pearl tsaka mga Swarovski crystal. And then yung damit niya is the in-all fabric. Nag-mix ako ng in-all fabric and then hinan-paint pa siya. Inner-brush siya, tapos hinan-paint. Tapos beads. So, if titignan nyo yung details ng damit, sa malipitan, mas detalyada siya. And the Tongkaling Bells kasi, in-order pa naman siya from Sultan Kudarat. So, medyo matagal siya. Made of brass yon. So, isa-isang ginawa, tapos isa-isang tinahi. So, medyo matagal talaga siya. Sobrang, talaga, mabusisi talaga, sir. So, ito, parang ang maganda po kasi yung naging feedback ng mga tao regarding sa national costume niya. How does it feel po na na-recognize or talaga na-appreciate yung work na nilagay niyo doon sa paggawa ng national costume?
Ka kagabi, dito sa Mexico, nung lumabas yung national costume, actually, kinakabahan ako na hindi, yung kaba is, ano eh, more on excitement. Excited ako na ipakita sa buong mundo kung ano yung meron tayo. Excited ako. Tapos, ang iniisip ko lagi, hindi naman to para sa akin eh. Hindi naman to para sa akin. Para sa ating lahat to. Nire-represent ko lahat ng artist sa Pilipinas. And alam mo yun, yung mga gumagawa ng mga local fabrics, para sa kanila to eh, para sa ating lahat to, as Filipino. Gusto ko ipakita kung gaano ka tayo kayaman, gaano kaganda yung kultura natin. Okay po. Good naman. Yung sa ano naman, sa evening gowns, Mm. kasi parang, well, mixed ang mga naging Yes. reaction, no? Oo. So, ano po ba paano tayo nag-come up po Oh, dun happy ako sa, dyan. For the long gown competition. Okay. To be honest, kasi yung long gown kasi hindi natin alam kung may long gown competition pa talaga sa preliminary kasi paiba-iba eh, 'di ba? Nung una wala, sumunod meron. Pero ang idea kasi diyan is 'di ba most of the girls kasi pag nakikita naman natin talaga sa pageant, high slit, beaded, encrusted with crystals, 'di ba? Lahat sexy. We want something different. And alam naman natin si Chelsea, very sweet naman. And bagay sa kanya yung medyo mukhang princess. And sabi namin, feeling namin mag-stand out pagka nagtabi-tabi na sila na lahat is puro skin, sexy. And then merong isa doon na lalabas na naka-ball gown. And alam naman natin ang strength ni Chelsea is rump. Yun nga lang, hindi namin na-expect na tatayo lang pala sa tatayo lang pala sila doon. So, medyo nagulat kami doon. Pero at least nailaban naman din niya. Nakaikot naman siya bago na maka-exit. Um, sa nagsasabi na parang tinipid yung damit, hindi namin tinipid. And alam nyo naman na kaya namin mag-produce ng maraming crystals since gumagawa ako ng crowns. Um, Yun nga yung ano dun eh, parang nakakatuwa kasi nag-expect lahat na mabato. So, binali namin. So, hindi kami nagbigay ng sobrang detailed na damit sa preliminary. actually? Ayun. So, next po is, yung sa final na, sa coronation namin, meron po ba tayong parang, sa teaser, ano ba ang Ah, kailangan mga natin for the evening gown or long gown ni Miss Chelsea sa coronation night ng Miss Philippines? for the coronation, of course, nag-ready naman kami. Nag-prepare talaga kami. So, yung hinahanap ng tao, sana magustuhan nyo at makita nyo. Um, Same feeling sa national costume. Happy kami kung ano yung ipapakita namin. So, sana magustuhan ng lahat. How is it different po dun sa evening gown po, sa long gown po na sinuot po ni Miss Chelsea sa Prowess? Kailangan ko Kung sagutin to. ganon din. Wag na, okay na. Different pa rin? Oo. Ay, Sir Manny, sorry, habol ko lang. Yung hiraya nun, ano ibig sabihin? Meron ba siyang meaning or parang random word lang siya? Um, ano siya, about, parang believing sana, um, mangyari nawa, parang ganyan. Kasi, actually malalim sa akin yung meaning na hiraya kasi, sa dami ng pinagdaanan ko, pagdating sa pageant, if maalala niyo yung kay Rabia, if naalala niyo yung kay Rabia, kasi yung missing piece na nasa Miss Universe na, pero hindi nakalabas ng Miss Universe stage. And then, oo, yung headpiece. So, grabing bash inabot ko doon. And then sabi ko, sana magamit ulit siya or sana makatungtong ulit ako ng Miss Universe stage. And sino mag-aakala, kay Beatrice, doon sa headpiece niya, nakatungtong tayo, pero headpiece. Pero happy ako. And then, sumunod, etong kay Chelsea, isang buo na siya. So, alam mo yon, if meron kang gusto talaga, wag kang papanghinaan ng loob. Ipagdasal mo lang siya and ibibigay naman sa'yo. So, 'di ba, alam mo yon, sana. And sana, alam mo yon, yung sana ko is natupad naman, nangyari naman.
So yun yung meaning sa akin niya. Okay, well, last few questions ko na po. Message kay Miss Chelsea, like ano ba, parang meron ba, malakas ba tayo sa laban natin this year sa pageant, sa Miss Universe pageant? Kaya Chelsea, alam naman natin na malakas talaga siya. Um, wag lang tayong matatakot. Wag lang tayong matatakot lumaban. And i-enjoy lang natin kung anong meron tayo. Ah, alam mo naman kung anong strength mo. Huwag kang mahiya or huwag kang matakot na ipakita yun sa maraming tao kasi makikita namin lahat yun. Maging confident ka and maging happy ka. Alam namin na mailalaban mo yung coronation. Ayun. Sir Manny, baka meron kang gustong idagdag na hindi ko po naitanong po sa inyo, anything po na gusto yung i-share, message, salamat sa mga bashers, ganyan. Sa mga bashers, wala naman. Okay naman ako. Uy, Ko, mag-kiss ka na. wala lang po kayo gusto idagdag, no? Or baka meron pa kayo gusto sabihin na hindi ko po naitanong po sa inyo. Wala naman na. Okay na po tayo for the interview. Ayun, thank you very much po ulit for accommodating Thank ang you. aming